Magandang hapon sa ating lahat at narito ang latest update hinggil nga sa binabantayan nating bagyo na si Tropical Depression Verbena. Base nga sa ating latest satellite animation, si Bagyong Verbena nga ay padaan na nga dito sa may coastal waters ng Cuyo, Palawan. At sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 km per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na umaabot hanggang 70 km per hour. Patuloy nga rin niyang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. At sa ngayon, nagdudulot na nga ito ng mga pag-ulan na may kasamang mga pagbugso ng hangin sa may area ng Palawan, Mindoro Provinces, Western Visayas at Romblon. Samantalang yung trough nga nitong bagyo, ang siya naman nagdudulot ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito sa may parte ng Bicol Region, Northern and Eastern Samar, maging dito nga sa may Negros Occidental at Marinduque. Kasalukuyan din nagdudulot ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang shear line dito sa may area ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, buong Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at maging dito sa may Metro Manila. At Northeast Monsoon naman ang siyang patuloy na umiiral sa nalalabi pang bahagi ng Northern Luzon. Base naman sa latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan nga natin na mamayang gabi ay maaari na ngang maglandfall muli itong si Bagyong Verbena dito sa may northern portion ng Palawan. At hindi rin natin inaalis ang posibilidad na sa loob ng 6 hanggang 12 oras ay maaari pang patuloy na mag-intensify o lumakas pa itong bagyo at umabot ng tropical storm category. Kung mangyayari yan, maaari magtaas ng wind signal number 2 dito sa may area ng Palawan at maging sa mga kalapit pa na mga lugar. Samantala, pagsapit ng bukas ng madaling araw, patuloy na ngayang nandito sa may West Philippine Sea at tatahak pakanluran, hilagang kanluran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas naman yan ng madaling araw. At habang nasa labas nga ito ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy itong lalakas at maaaring umabot ng severe tropical storm category. Nakikita nga natin yung bahagyang pagbaba o pa west-southwestward na track nito dahil sa impluensya ng ridge ng high pressure area dito sa may parte ng China. At habang papaliw nga yung ridge ng high pressure area na yan, ay unti-unting tataas muli ang tatahakin nitong si Bagyong Verbena. Base nga sa nakita nating senaryo, patuloy pa rin nakataas ang wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, southern portion ng Romblon, northern and central portion ng Palawan, kasama dyan ang Calamian, Cuyo and Cagayancillo Islands, Antique at ang northwestern portion ng Aklan. Kaya yung mga kababayan po natin dyan ay patuloy pa rin po mag-ingat sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. And yung mga areas outside wind signal ay makararanas pa rin po ng mga pagbugso ng malalakas na hangin dahil nga sa pinagsamang epekto ng northeast monsoon dito sa Luzon at nitong si Bagyong Verbena sa ibang bahagi ng Visayas, maging sa mangilan-ngilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Bukas, kung saan itong si Bagyong Verbena ay nandito na nga sa may West Philippine Sea, patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon na magdadala ng malalakas na hangin dito sa Luzon at makakaranas din ng malalakas na hangin ang iba pang bahagi ng Western Visayas. And dito sa may parts ng Zamboanga Peninsula, Northern Samar, Eastern Samar, at yung northeastern portion ng Caraga, which is yung Dinagat Islands nga. At pagkalabas na nga nito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday, although posible na tayong mag-lift ng wind signal sa mangilan-ngilang pangbahagi ng ating bansa, andyan pa rin nga yung malalakas na hangin sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte, dahil yan sa patuloy pa rin na epekto ng northeast monsoon at sa may Mimaropa, Bataan, Cavite, Batangas at Western Visayas dahil sa posible pa ring hagip ng malalakas na hangin nitong si Verbena ang mga areas na to. Ang diametro o ang radius nga nito ay maabot ng hanggang 250 kilometers. Kaya hanggang sa makalabas ito ng ating PAR, andyan pa rin nga yung epekto ng malalakas nga na hangin nito. Sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan, ngayong araw nga dito sa may area ng Luzon, kasama dyan ang
Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, at dito sa may Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, makararanas ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, dala ng northeast monsoon at ng bagyong si Verbena. 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ang aasahan dito sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Romblon, Aklan, at Antique. Although bahagyang nabawasan na nga compared ng mga nakarang araw, mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan tulad nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas naman, asahan na nga natin na yung mga malalakas na mga pag-ulan sa Visayas ay mawawala na, although magiging maulap pa rin ang malaking bahagi ng Western Visayas, pero dito nga magsishift na yung mga paulan sa may parte ng Northern Luzon, dalangayan ng shear line. At ang Apayao at Cagayan, makararanas ng mga pag-ulan na aabot ng 100 to 200 millimeters. Samantala, yung Kalinga at Isabela naman, 50 to 100 millimeters. At pagsapit nga po ng Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, patuloy pa rin yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng shear line dito pa rin sa areas ng Apayao, Cagayan, Isabela. Pinakamalakas pa rin sa may Cagayan na maaari pa rin umabot ng 100 to 200 millimeters. Kaya yung mga kababayan po natin, hindi lamang dun sa mga areas na direktang naaapektuhan ni Bagyong Verbena, maging dito sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, kung saan direktang naaapektuhan ng shear line, ay mag-ingat din po sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan. Andyan pa rin yung mga pagbaha sa highly susceptible areas at pagguho ng lupa. In terms naman ng ating mga pag-alon sa karagatan, patuloy pa rin nakataas ang ating gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon, starting nga yan dito sa may Cagayan, including Babuyan Islands, at pababa dito sa may seaboards ng Ilocos Region hanggang sa may Pangasinan. Kaya yung ating mangisda, lalong-lalo na nga yung maliliit na sasakyang pandagat, ay inaabisuhan na po muna natin na ipagpaliban muna ang paglalayag dahil delikado pa rin yung pagtaas ng mga pag-alon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na update ay mamayang alas 8 ng gabi. Ito po si Charmaine Varilla. Magandang hapon po sa ating lahat.